Habang ang buong mundo ay nag-aabang ng deadline na itinakda ni Donald Trump noong araw ng Miyerkules, isang eroplano ang umano'y nasa himpapawid at naghihintay lamang ng go signal na ilaglag ang mga bitbit nitong bomba. Ngunit hindi lamang basta-basta bomba ang dala nito dahil kargado umano ito ng nuclear bombs na kayang pumulbos ng isang syudad at ang mas masaklap, maging mga sibilyan. Gaano ito katotoo? Ano ang implikasyon nito sa buong Iran kung ito ay natuloy? At ano ang kakaharapin ni Donald Trump na parusa kung ito ay nilaglag? Haharap ba siya sa mga war crime? At higit sa lahat, gaano kadelikado ang sitwasyon ngayon? Ito ba'y panandali ang katahimikan lang bago ang mas malaking gulo? Dahil sa kabila ng ceasefire ay tila mas umiinit pa ang bakbakan, lalo na't napabalita na napatay ng Israel ang pinakapinuno ng Hezbollah. Diyan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Madaling araw ng April 8 sa itaas ng Indian Ocean. Tahimik lang ang paglipad sa himpapawid ng isang B-52 Stratofortress. Bitbit ang humigit kumulang 35 tons na iba't ibang klase ng bomba. Hindi ito simpleng military movement, hindi ito routine patrol. Ayon sa ilang eksperto at dating opisyal ng militar, ang presensya ng ganitong uri ng bomber sa ganitong klaseng sitwasyon ay may malalim na kahulugan. Isang senyales na ang lahat ay nakaposisyon na, naghihintay na lamang ng huling utos. Matatanda ang nagbanta si Trump na kapag hindi binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, matitikman ng Iran ng malawakang pagkasira mula sa US na maaaring umubos ng buong sibilisasyon. Bagamat maraming naniniwala na ito ay isang bluff lamang upang sumangguni ang Iran, marami rin ang nagsasabi na kaya itong gawin ng US kung tutuusin, kaya't may bahid na katotohanan ang banta ni Trump. Mga pahayag na ayon sa ilang analista ay lampas na sa normal na diplomatic warning. At habang ito ay nangyayari sa harap ng publiko, sa likod ng eksena, may mas tahimik ngunit makapangyarihang galaw. Isang bomber ang nasa ere na, hindi naghihintay sa runway, hindi naghahanda pa lamang, lumilipad na. At dito nagsisimula ang mas malaking tanong. Ano nga ba ang totoong dala ng bomber na yon? Walang opisyal na kumpirmasyon, walang direktang pahayag, ngunit sa mundo ng military strategy, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin ng direkta para maintindihan. Ang B-52 Stratofortress ay hindi ordinaryong eroplano. Ito ay bahagi ng tinatawag na Strategic Bombing Force, isang core element ng deterrence capability ng Estados Unidos. Karaniwan, ginagamit ito sa mga sitwasyong malapit ng mag-escalate ang isang conflict. Kailangan ng malinaw na pagpapakita ng military power o kaya'y biglang paghahanda sa isang malawakang operasyon. Ayon sa ilang defense experts, kapag ang ganitong asset ay inilabas na sa ere sa gitna ng krisis, may isang mensaheng pinapadala. Kaya ang tanong ay, nuclear ba o hindi ang mga bitbit nitong armas ng mga oras na yon? Ito ang pinakasensitibong bahagi ng usapan. Walang kumpirmasyon na ang bomber ay may dalang nuclear warhead. Walang opisyal na nagsabi nito, ngunit hindi rin ito tuluyang naalis sa posibilidad. Ayon sa ilang military analyst, ang presensya ng isang B-52 sa ganitong uri ng sitwasyon ay agad nagbubukas ng tanong tungkol sa payload nito. Dahil sa kasaysayan, ang ganitong uri ng bomber ay isa sa mga pangunahing platform na kayang magdala ng nuclear weapons. Kaya naman, kahit walang direktang ebidensya, maraming eksperto ang nagsabing hindi natin pwedeng i-dismiss ang posibilidad. At dito nagiging mas mabigat ang sitwasyon dahil kahit ang ideya lamang na may ganitong capability sa himpapawid ay sapat na upang baguhin ang desisyon ng dalawang panig. Ngunit may isa pang posibilidad na mas madalas na binabanggit ng ilang defense analysts. Kung hindi nuclear ang dala ng bomber na ito, ano? Dito pumapasok ang tinatawag na blackout bombs o mas kilala bilang BLU-114B. Ang mga ito ay hindi dinisenyo upang pumatay ng tao. Sa halip, ang layunin nito ay patayin ang electrical grid, i-disable ang power systems at lumikha ng malawakang blackout nang hindi sinisira ang infrastruktura. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagkalat ng mga pinong graphite filaments na nagdudulot ng short circuit sa mga high voltage equipment. Sa mga nakaraang digmaan tulad ng Gulf War at Iraq War, ginamit ito upang agad na pahinain ang kakayahan ng isang bansa, hindi sa pamamagitan ng pagsabog, kundi sa pamamagitan ng pagpatay sa kuryente. At kung ito nga ang dala ng bomber, ibig sabihin, ang plano ay hindi simpleng strike. Ito ay maaaring unang hakbang sa mas malawak na operasyon. Sa punto na ito, malinaw ang larawan, may ultimatum, may tumitinding tensyon, may strategic bomber na nasa ere, at may posibilidad kahit hindi kumpirmado ng high impact payload. Lahat ng elemento ng isang malaking eskalasyon ay naroon na
At ayon sa ibang eksperto, ang ganitong setup ay tinatawag na fully staged scenario. Isang sitwasyon kung saan ang lahat ay nakaayos na, naghihintay na lamang ng utos. At kapag dumating ang utos na yon, wala nang atrasan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang nagbago ang direksyon ng lahat. Sa halip ng pag-atake, isang pause ang nangyari. Isang ceasefire, isang sandaling tila nagligtas sa mundo mula sa mas malalang kahihinatnan. Ngunit ang tanong, gaano ba talaga kalapit ang nangyari sa isang tunay na paglaglag ng bomba mula sa B-2 bomber? Sa eksaktong sandali na tila naka-align na ang lahat para sa isang posibleng pag-atake, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa direksyon ng sitwasyon. Dahil bago pa man matapos ang April 8, biglang nagkaroon ng ceasefire. 2 linggo, pansamantalang tigil putukan, at sa unang tingin, tila ito ang nagligtas sa mundo mula sa isang mas malaking krisis. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito simpleng kasunduan. Ito ay isang last second stop, isang paghinto sa mismong gilid ng eskalasyon. Matapos ang ultimatum at ang tumitinding pressure, gumawa ng hakbang ang Iran. Hindi ito ganap na pagsunod, ngunit hindi rin ito pagtanggi. Sa halip, nag-adjust sila, unti-unti nilang pinayagang makadaan muli ang mga barko sa Strait of Hormuz. Hindi ganap, hindi tuloy-tuloy, ngunit sapat upang maibsan ang agarang tensyon para itong pagbukas ng pinto. Bagamat hindi buo at kalahati lamang, isang taktikal na galaw na nagbibigay sa kanila ng oras. Oras para huminga, oras para makipag-usap, at higit sa lahat, oras para hindi tuluyang sumabog ang sitwasyon. Sa panig ng Estados Unidos, ang pangyayaring ito ay ipinapakita bilang isang tagumpay. Ang mensahe, may deadline, kumilos ang Iran, at sa teknikal na aspeto totoo yun. Nagsimulang gumalaw muli ang mga barko, bahagyang bumaba ang global pressure at nagkaroon ng ceasefire. Ngunit ayon sa mga eksperto, may isang mahalagang detalye na hindi dapat baliwalain. Walang tunay na resolusyon. Ang nangyari ay hindi pagtatapos, kundi isang pause lamang sa kabila ng ceasefire. Isang bagay ang nananatiling pareho. Hindi umatras ang militar ng US forces. Hindi umatras ang mga barko. Hindi bumalik sa base ang mga aircraft. At higit sa lahat, ang B-52 Stratofortress ay nananatiling bahagi ng mas malaking larawan sa kritikal na sandaling yon. Ibig sabihin, kahit pansamantalang tumigil ang tensyon sa ibabaw, sa ilalim nito nananatiling handa ang lahat. Ito ang tinatawag ng ilang defense experts na armed pause, isang tigil putukan na may kasamang nakaabang na puwersa. Ang ceasefire ay hindi basta kasunduan na walang kapalit. May malinaw na inaasahan, dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz at dapat maiwasan ang anumang aksyon na magpapataas muli ng tensyon. Ngunit dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Para sa Iran, ang control sa strait ay isa sa kanilang pinakamalakas na bentahe. Ito ang kanilang pressure point laban sa global economy at ang ganap na pagbibigay nito kahit pansamantala ay hindi maliit na sakripisyo. Sa kasalukuyan, ang buong sitwasyon ay nakasandal sa isang napakanipis na linya. Kung susunod ang Iran sa kondisyon, mananatiling kalmado ang sitwasyon. Ngunit kung muling higpitan ng kontrol, kung may barkong maantala, kung may maling interpretasyon ng galaw, maaari itong bumalik sa simula. Ayon sa isang retired general, ang pinaka-nakababahalang bahagi nito ay hindi ang nangyari, kundi ang maaaring mangyari sa susunod. Kapag ang isang krisis ay halos umabot na sa punto ng pagsabog at biglang nahinto, ang susunod na pagkakataon ay kadalasang mas mabilis, mas direkta, at may mas kaunting pag-aalinlangan. Dahil ang lahat ay na-test na, ang mga plano ay naihanda na, ang mga posisyon ay na-establish na, at kung babalik muli ang tensyon, hindi na ito magsisimula sa zero. Sa puntong ito, tila tahimik ang sitwasyon. May ceasefire, may kontroladong galaw, may pansamantalang katahimikan. Ngunit sa ilalim nito, nananatiling buo ang pressure. Ngunit kung hindi nangyari ang ceasefire at kung sakaling ang isang B-52 ay totoong may dalang nuclear weapon at yun ay naibagsak sa Iran, ang unang epekto ay hindi simpleng malaking pagsabog. Ito ay magiging isang pangyayaring may agarang mass casualties, matinding init, blast wave, sunog, radiation exposure, pagbagsak ng health systems at pangmatagalang pinsala sa tao at kapaligiran. Paulit-ulit nang binigyang diin ng World Health Organization na ang nuclear war ay may catastrophic consequences sa public health at maaari pang maging existential threat ng buong sangkatauhan. Para sa Iran, depende sa target. Ang isang nuclear strike ay maaaring magwasak hindi lang ng isang military site, kundi ng buong nakapaligid na urban system, kuryente, ospital, tubig, komunikasyon at transport. Kahit sabihing limited ang strike, ang radiation, firestorms at panic ay pwedeng magdulot ng mas malawak na humanitarian collapse kaysa sa mismong initial blast.
Kaya sa praktikal na antas, ang tanong ay hindi lang kung ilan ang tatamaan, kundi ilang lungsod o rehiyon ang hindi na agad makakabangon. Tungkol naman kay Donald Trump, hindi otomatikong sapat sa batas international ang paggamit ng nuclear bomb ay parusa na agad. Ang mas tamang paliwanag ayon sa International Court of Justice, ang banta o paggamit ng nuclear weapons ay dapat pa ring sumunod sa batas ng armed conflict, kabilang ang distinction at proportionality, at sinabi ng korte na ang paggamit nito ay sa pangkalahatan taliwas sa mga tuntunin ng international at humanitarian law. Kahit hindi tutuluyang nasagot ang bawat posibleng sitwasyon ng extreme self-defense, samantala malinaw sa batas ng ICC na ang sadyang pag-atake sa mga sibilyan at mga disproportionate attack ay war crimes. Kaya kung ang isang nuclear strike ay tatama sa civilians o magiging hindi proporsyonado, napakalaki ng posibilidad na ituring itong grave breach o war crime sa pananaw ng maraming international lawyers. Pero kung ang tanong ay kung agad ba siyang makukulong sa ICC, mas komplikado yun. Ang ICC ay may limitadong jurisdiction at ang Estados Unidos ay hindi kasama rito. Ibig sabihin, hindi otomatikong diretso ang proseso laban sa isang dati o kasalukuyang US President maliban kung may ibang legal na paraan gaya ng referral o ibang batayan ng jurisdiction. Kaya sa realidad, mas agarang kahihinatnan para kay Trump ay malawakang international condemnation, matinding diplomatic rupture, posibleng domestic political crisis, at napakalaking pressure mula sa mga kaalyado at kalaban. Magtitrigger ba ito ng nuclear holocaust? Hindi rin otomatiko. Ang isang nuclear strike sa Iran ay hindi agad nangangahulugang full global nuclear exchange. Pero sobra nitong itataas ang posibilidad ng mas malawak na regional war, chain escalation, at strategic miscalculation ng ibang nuclear armed states. Kaya ang pinakatumpak na sagot ay ito: hindi garantisado ang nuclear holocaust, pero sapat ang isang ganitong hakbang para itulak ang mundo sa pinakamapanganib na yugto ng modernong krisis nuklear. Samantala, habang ang 2 linggong ceasefire sa Iran ay nagaganap, tila kabaliktaran naman ang nangyayari sa Lebanon. Sa halip na humupa ang tensyon, lalo itong umiinit. At ayon sa mga ulat, ang sitwasyon sa Lebanon ngayon ay isa sa pinakamalaking banta sa kasalukuyang tigil putukan. Matatandaan na isa sa mga unang gumalaw sa panig ng Iran ay ang grupong Hezbollah. Bilang kaalyado ng Iran, nagsimula silang maglunsad ng mga rocket at missile attack patungo sa Israel bilang tugon sa mga naunang pag-atake sa Iran. At dito nagsimula ang domino effect. Dahil para sa Israel, hindi ito simpleng suporta, ito ay direktang banta sa kanilang seguridad. Bilang tugon, nagsagawa ang Israel ng malawakang airstrike sa Lebanon. Hindi lamang ito limitado sa iilang target. Ayon sa mga ulat, daan-daang targets ang tinamaan. Mahigit 200 hanggang 300 katao na ang nasawi at ilang bahagi ng Beirut ay lubhang napinsala. Ang layunin ng Israel, sirain ang kakayahan ng Hezbollah bago pa ito lumala. Kasama sa kanilang strategy ang tinatawag na buffer zone, isang lugar sa southern Lebanon kung saan nais nilang itulak palayo ang presensya ng Hezbollah upang maiwasan ang direktang pag-atake sa kanilang border. Sa madaling salita, gusto ng Israel ng distansya. Distansya laban sa missile threat at distansya laban sa mas malaking digmaan. Ngunit hindi lang infrastructure ang tinatamaan, mas seryoso pa. Ang mismong liderato ng Hezbollah ang tinutumbok. Sa pinakahuling development, inanunsyo ng Israel na napatay ang leader ng Hezbollah na si Naim Qassem sa isang airstrike sa Beirut. Bukod dito, napatay rin ang kanyang malapit na aide at personal secretary sa hiwalay na strike, isang malinaw na indikasyon na sistematikong tinatarget ang command structure ng grupo. Hindi ito bago. Sa nakaraang mga taon, ilang matataas na opisyal na ng Hezbollah ang napatay sa mga katulad na operasyon. At ayon sa mga analyst, ito ay bahagi ng isang malawak na plano: putulin ang ulo ng organisasyon. Dito nagiging kritikal ang sitwasyon. Habang ang US at Iran ay may ceasefire, ang Israel ay malinaw na nagsasabing hindi kasama ang Lebanon sa kasunduang ito. Ibig sabihin, tuloy ang operasyon laban sa Hezbollah, tuloy ang airstrikes, tuloy ang retaliation cycle. At ito ang problema. Dahil para sa Iran, ang Hezbollah ay hindi hiwalay na laban. Ito ay bahagi ng kanilang strategic network. Kaya bawat pag-atake sa Lebanon ay maaring ituring na pag-atake rin sa Iran, isang posibleng pagbasag ng kasunduan. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na posibilidad: paano kung magsabay-sabay ang lahat? Kapag tuluyang bumagsak ang ceasefire, hindi na ito magiging isolated conflict.
Hindi na ito Iran lamang, hindi na ito Lebanon lamang. Ito ay magiging multi-front war. Iran versus US, Hezbollah versus Israel, at posibleng pagpasok ng iba pang regional forces. At sa ganitong sitwasyon, wala nang controlled escalation. Ang bawat aksyon ay may katumbas na mas malakas na reaksyon. Sa ganitong senaryo, babalik agad sa eksena ang mga strategic asset tulad ng B-52 Stratofortress. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang babala, kundi bilang aktwal na bahagi ng operasyon. Maaaring magsimula sa precision strikes, pag-target sa radar at missile systems, pag-disable ng infrastructure gamit ang mga armas tulad ng BLU-114B. Ngunit kapag hindi ito sapat, lalo pang tataas ang antas ng laban. Sa ganitong uri ng digmaan, hindi lamang Middle East ang apektado, muling tataas ang presyo ng langis, maapektuhan ang global supply chains, posibleng mahatak ang iba pang malalaking bansa. At habang tumitindi ang pressure, lumiliit ang espasyo para sa diplomasya. Ayon sa ilang analyst, ang pinakadelikadong bahagi ng kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang nangyayari, kundi kung gaano ito kalapit sa mas malala. Isang bomber sa ere, isang ultimatum, isang halos naganap na pag-atake at isang ceasefire na maaaring pansamantala lamang. Sa ngayon may katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang may kasamang tensyon, isang pahinga, isang katapusan dahil habang may mga eroplano na kayang magdala ng malalakas sa sandata, lalo na ang nuclear weapons, habang may mga leader na handang magbigay ng ultimatum at habang may mga front na patuloy ang labanan, mananatiling nakaamba ang posibilidad ng mas malaking digmaan. At kung may isang aral mula sa pangyayaring ito ay simple ngunit mabigat. Minsan, ang pinakamapanganib na sandali ay hindi ang pagsabog, kundi ang tahimik na sandali bago ito mangyari. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.